Welcome to Donmar TV News Channel. We cannot really say that we have already reversed because there are still cases ongoing. There are still areas na may mataas ang kaso, meron pa ring pagkapuno ng mga ospital. Kaya kailangan lahat tayo ay maging maingat muna. Mula sa 21,000 na peak cases kada araw sa buong bansa dulot ng surge noong Setyembre, nasa 2,888 na lang ngayon ang naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Dito sa Metro Manila, na nasa 5,000 ang kaso dati, ngayon ay 493 na lang ang naitatala kada araw. Ayon kay Health Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi na rin artificial ang pagbaba ng kaso sa Pilipinas. Ngunit hindi gaya ng pahayag ng Octa Research kahapon ayon sa DOH, hindi patuloy ang bumabalik sa dati ang sitwasyon ng bansa. We were able to contain itong pagtaas ng kaso na ito na ipababa natin ngayong sa level na manageable na para sa ating lahat. Nakita rin natin hindi natin na-overwhelm ang ating healthcare capacity. Pero hindi tayo kailangan maging kampante. No? Although ngayon nananatiling may mga ibang ospital na meron pa rin pagkapuno ang kanilang mga beds, lalong-lalo na ICU, that's because mas matagal po ang nilalagi ng mga severe at critical na mga pasyente sa ating mga ospital, kaya hindi pa fully decongested. Ayon pa sa DOH, totoong nasa low risk na ang Cebu City. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay nasa endemic stage na ang COVID-19. Kahapon din sinabi ng Octa na tila malapit na ang Cebu City sa endemic stage. Binigyang diin naman ni Undersecretary Vergere na bago maideklara ito ay kailangan ng masusing pag-aaral ng mga eksperto. Nung tayo po ay nagdeklara na endemic sa atin ang mga sakit katulad ng malaria, katulad ng filaria, ang ginawa po ng ating bansa together with WHO, we had that certain time period. It's about 3 to 5 years of observation, of notations, of taking blood tests or taking swabs kung COVID yan among the general population. May mga criteria po na ginagamit para masabi na endemic na po ang isang lugar sa isang sakit. Samantala ayon sa DOH, kaakibat ng pagluluwag ng NCR sa Alert Level 2, kailangan ng ibayo at responsableng pag-iingat ng publiko. Paalala ng DOH sa mga establishmento, kumuha ng safety seal. Sa transportasyon, tiyaking nasusunod ang mga health protocols. Ayon pa sa DOH, nagluwag man ang pamahalaan ng alert level system sa NCR. Ang pagsusuot ng face shield ay mananatili hanggat may go signal na ang mga health expert na hindi na ito kailangan ng publiko. Senator Risa Hontiveros and her camp are willing to answer the complaints filed by a formerly... Tagalogin natin. Yung kampo daw ni Hontiveros ay sasagot. ...employee against them before the Office of the Ombudsman. Sasagutin daw ang Office of the Ombudsman. This as a certain Jamie Vegas, who claims to be a formerly employee, claimed that his co-worker VJ Almira, who testified before the Senate Blue Ribbon Committee about the tampering with face shield expiry certificates, was persuaded by Hontiveros' office to testify in exchange for cash amounting to 20,000 pesos. Grabe, 20,000 pesos lang. Hindi, alam mo, sa totoo lang, malaking halaga na ho yan panahon ngayon, lalo na taghirap po. Yung bigyan ka lang ng 20,000, tapos sasabihin, ano ba naman, sabihin mo lang na, hindi, expired yung face shield. Hindi, unang-una naman, kung kakampi mo naman yung mga senador, hindi, isipin natin na mabuti to, maging bukas tayo. Kung kakampi mo naman yung mga senador, ano ba naman yung sabihin mong, face shield lang yan, expired na yun. Meron ka ng 20,000 kagad, di ba? Tita Austria, hello Banat Bay. Good day to all Banateros. Thank you po. In a press conference today, Almira also recanted his testimony. So, itong si Almira, binawi niya yung kanya sinabi. Okay? At ngayon ay nagsampa siya ng kaso dito sa Ombudsman. Wala naman po talaga ang intention na siraan ng aking kumpanya na pinapasukan. Ginawa ko po yung dahil lang ako sila ng tulong sa aking anak. Akala ko po ay litong pagtulong lang ang ginagawa nila. Yung pala, gusto na lang nila akong gawing testigo para siraan ng gobyerno. Then sa direksyon po ni Senator Risa Hontiveros ay inutusan po ako ni Attorney Jay para pumirma ng sinumpang salaysay para sabihin na expired ng mga passage ng Parmali. Kita mo, alam mo sa totoo lang, ito mamaya papakinggan din naman natin yung sasabihin na sagot nila Hontiveros. Pakinggan natin. Ito muna, sabihin natin, ito daw ang pangako sa kanya ng mga nila Hontiveros, sabi itong nag-witness na keso tutulungan daw ang kanyang pamilya, basta sabihin lang na
expired yung face shield. Okay? So kayo, timbangin ninyo kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Pero yun ang kanyang sinasabi. Sabihin mo lang, expired ang face shield. Pirmahan mo lang ito at kami nang bahala sa pamilya mo. Po ng mga sinasabi ko sa video ay tinuturo sa akin nila attorney po. So yung video na ni-record daw ay tinuturuan lang siya. Okay? Po Kasi hindi naman yung live recorded Yung pinag-uutos rin po galing po sa opisina nila Senator Risa Hontiveros. Included in the complaint are conspiracy to commit sedition and sedition, accusing Hontiveros and her staff for conspiring to bring down the government of President Duterte and his political party. So sedition ng sinampa kasi ang point is parang patumbahin daw sabi nung itong nag-file patumbahin ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Other charges include subordination to perjury, offering false witness and evidence, and alleged violation of Republic Act No. 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Hontiveros denies the allegations, showing screenshots of Almira's online messages as early as September 3 as receipts that it was the formerly employee who contacted her office offering to divulge information. Wala siyang hiningi at lalong wala kaming inoffer na kapalit. Pagkatapos niyang i-tape yung video na ipinakita ko sa Blue Ribbon hearing, may insidenteng natakot siya. Pinakita ko rin sa Blue Ribbon noon na may dalawang lalaking nakamotor na silang nag-aalok ng pera sa isang kaibigan. Siguro si Michael Edward. Baka ikaw yung nakamotor na, hindi kaya? May nakita lang silang nakamotor, natakot na. Ang dami-dami nakamotor dyan. VJ para ituro daw ang kanyang bahay. Humingi siya ng tulong sa office ko na makalikas sa kanyang tahanan. Siya ang humingi ng assistance para panggastos sa lilipatan nila. Walang bribery on the part of anyone in my office or my whole office with regards, JV. Klarong-klaro po yun. Edna Bol, salamat po. Attorney Jay Becama, the legal counsel of Hontiveros' office, admits giving aid to Almira for his So sabi ni atong ni attorney, umamin naman siya na nagbigay talaga sila ng tulong. Ano ang palusot niya do sa tulong na binigay nila? Okay? So sa madaling salita, totoong meron silang binigay na pera. Pero ito daw ay tulong lang. Okay? Ito sabi pa. Education and sick child but denies giving 20,000 pesos to supposedly persuade him to testify. Marami siyang request na hindi namin binibigay. Meron siyang mga hinihinging mga additional assistance para sa anak niya. Inaamin ko po na nagbigay po ako kay VJ personal from my own GCash account. Umamin siya na nagbigay daw siya ng personal GCash. No, but it was always in the nature of humanitarian assistance. Labas po yun sa opisina namin. So everything po is documented. Very clearly, this was after na siya po ay nagsabi na meron siyang sisiwalat tungkol sa family. So we will present all these pieces of evidence sa Ombudsman. Hontiveros says they are now studying their next move and maintains that they will not be swayed by what she calls an attack from Formally and its backers in the government. Talagang nakakatawa yung charge ng sedition. Yung pagtanggap ng impormasyon mula sa mga concerned citizens para singilin yung accountability ng mga public officials sa graft and corruption sa mga limitadong pandemic funds. That is not at all inciting to sedition. Patunay lang na they feel the need to try to divert the attention not only of the committee, hindi lang ng Senado, pero ng buong publiko sa mga krimen na ginagawa nila. Harleen Delgado, UN. Ito. So ganito eksena. Sinasabi nila na totoo namang nagbigay pero ito ay tulong lang. Okay? Tulong lang daw. And even before the testimony ng witness. Ibig sabihin, binigay bago nilabas yung video. Okay? Na nag-testify sa Senado. Doon pa lang, sabi ko nga hindi naman yun dahilan para sabihin nating hindi na kagad totoo. Bakit? Pwede namang nauna lang Bayad muna bago testimony. Diba? Para sigurado mabayaran. Pwedeng ganon. Hindi ko sinasabing totoo na kagad na binayaran siya. Pero the mere fact na meron talagang tulong silang inabot, medyo sabi ko nga, oops. Diba? Parang oops, medyo delicates. Bakit? Umamin pala kayo, totoong nagbigay kayo Okay. Pangalawa,
Ang Senado ho, not specific si Ontiveros, pero ang Senado ho, mahilig ho, nakailang ho na silang presinta ng witness laban kay Pangulong Duterte, sa pamilya ni Pangulong Duterte o di kaya sa gobyerno na eventually bumaligtad din. Ibig sabihin, meron silang history na ganyan. Anong ibig sabihin nun? Pwedeng nalilin lang sila ng witness, hindi nila binivet. Ibig sabihin, hindi nila dino-double check kung ito bang witness ay talagang kapanipaniwala or sila mismo yung nagpipresinta at naglalagay ng false witness. Pero hindi natin mapapagkaila na merong record ang Senado na na ganyan na nagpipresenta ng false na witness. Nakailang false witness na ho dyan sa Senado na bumaligtad, di ba, eventually? Yung paliwanag ni Ontiveros na sinasabi niyang totoo yung sinasabi ng witness sa Senado at tinakot lang. Okay? Ito namang witness na bumaligtad na at sinabing hindi totoo at pinwersa lang siyang magbigay ng witness. Diyan, Mira Flores, salamat po. Pero ito ang matindi dito. Remember, yung witness na bumaligtad, nagpresenta ng kaso sa husgado. Yung una, sa Senado lang niya pinresinta. Ano ibig sabihin nun? Mas matimbang yung nagpresenta ka sa korte ng isang ebidensya. Nagpresenta ka ng salaysay mo sa korte. Dito kasi sa Senado, pwede ka naman gumawa-gawa lang dyan Mag-imbento ka lang. Kung pabor naman doon sa mga senador, wala kang magiging problema. Dito sa korte, subukan mo mag-imbento ng iyong demanda o ng iyong mananagot ka kung mali yung o kaya nag-iimbento ka lang. Mananagot ka dyan. So sa akin, mas matimbang po yung magpresenta ka ng iyong salaysay sa korte kaysa sa Senado.